Yaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode. Ngayong araw po ng, ano ba ngayon? Tuesday. Tama ba? Sorry, Wednesday. Bisperas po ng Pasko, December 24. Dito po sa ating Facts First podcast. Of course, meron pa rin po tayong episode ngayon dahil nakakamiss po pag hindi po tayo nag-episode. No? Nandito po tayo ngayon sa Switzerland pa rin, pero nandito na po tayo sa Interlaken kung saan napakalamig po. Baka nagtatanong kayo, bakit ka nagpa-podcast yan sa labas? Kasi gusto ko sana inggitin yung guest natin ngayong gabi. Ayun, kaso ang tagal niyan lumabas Ang tagal niyang pumasok dito sa virtual studio. So kanina pa ako lamig na lamig dito. Anyway, may mga pag-uusapan po tayo. Of course, it doesn't have to be heavy although there are a lot of very serious matters that we need to discuss even on this occasion of Christmas, during the Christmas holidays, okay? So, papakilala ko po muna yung ating pupanauhin for tonight. So, I'd like to welcome again to our program. And gandahan natin introduction sa kanya dahil magpapasko naman. No? By the way, this is a recorded episode. No? We're recording this episode at exactly 10:11 in the morning dito po sa Switzerland. So, dyan po sa Manila, mga alas 5:11 in the afternoon. Pero pag napapanood nyo na po ito, by the time that you're watching this, 9 p.m. na po dyan po sa Manila. So malapit na pong yung salubungin yung araw po ng Kapaskuhan. Okay? I'd like to welcome again to our program. Teka lang naka-cellphone lang po tayo kaya hindi po ganun kabilis yung ating pagpindot-pindot. Ayan, Senator, magandang gabi. Magandang gabi. Merry Christmas, Nepo baby. No, Merry Nepo Christmas. Baby. Nepo dating, no? Oo, sarap ng Nepo. Oo. Swiss Alps lang ang nakayanan. Yun lang nakayanan Gusto lang kitang inggitin, Senator. Kaya dito ako nag-podcast kahit napakalamig, seryoso. Pwede naman kita padala ng mga picture ko dyan. Okay lang. Sige, pakisend. Kumusta, Senator? Kumusta ba dyan sa Pilipinas? Masaya. Kumusta Kanina ba? kasama si kami. Nag-lunch kami ni ng aking BFF at mentor. Sino? Si Randy David. No, kasama niya yung kapitak, si Cara David. Maganda yung kwentuhan namin kanina. Yung isa pang BFF, si Guanzon, kumusta? Nag-lunch ba kayo? Ay, oo. Pinadalan ko lang ng maraming pasalubong, ng maraming regalo. Pinasole. Pinasole, Tama naman, understandably. Bakit naman tatanggapin yung mga pasalubong galing sa isang Ronald Llamas, no? Okay. Parang walang pahinga ngayon, miski Pasko. Ang daming issues na sumusulpot, no? Of course, yung untimely death nitong si Yuse Cabral. And of course, talaga marami pa rin sa atin nag-aabang kung ano ba mangyayari dito sa kami mga makakasuhan ba. Extend na natin yung deadline, no? Hindi na Christmas. Baka man lang magbagong taon. May ilang oras pa. Ilang oras pa ba? Masyado ko naman pessimistic. May ilang oras pa. Malay mo, may makulong. Sorry, masyado tayo nagmamadali, no? Pero ito lang, no? Simulan natin dito sa pahayag ng Malacanang kung saan sabi ng Malacanang, si President Marcos daw magtatrabaho during the holidays. Nung nabasa ko yun, sabi ko, maraming salamat po. Napakalaking utang na loob po namin sa inyo na maghahanap buhay po kayo during the holidays. So, hindi naman natin sinasabi na dapat walang bakasyon ng presidente, no? Pero given the pressing issues of the day, hindi na balita yun, di ba? Kumbaga, hindi mo na kailangang i-anunsyo yun. Masyadong nagpapapogi yung presidente lately. I don't know whether you share my observation, Senator. Medyo meron siyang mga PR blitz, no? Yan ang problema sa iyo. Paskong Pasko no? Nega ka na naman no? Sarcastic sorry pa. Sorry na. Pagbigyan mo na. Ang dapat sasabihin mo na lang, di wow. Ganun na lang. Parang mas sarcastic yun, Dapat ganun na lang. Ang dapat pang nega sinasabi. Ibigay mo na. Okay. Salamat po. Maraming salamat po. Diba? Nakita ko kulay purple ka na sa ginaw.
Oo, Huwag giniginaw niyo, na ako eh. yung mga tagapakinig po natin, kung hindi niyo po alam, ay kakaligo lang ng ating host. Kaya siya, pinaghintay Tapos ang siya tagal ng mo, minuto. ang tagal mo sa guest ko, kaya ang tagal ko naghihintay dito sa labas. Alam ko po, nakakaligo lang niya. Oo. Pero to, Nagmamagaling. Gusto mag-podcast dyan sa labas, sa Switzerland, during winter. Ayan. Yung kulay niya. o dito, nangangatog. Oo. And ito nga, pag-usapan natin sa budget, no? So basically, ano lang naman yung take-off lang naman yun, no? Pero again, maraming salamat po, mahal na Pangulo, dahil magtatrabaho po kayo at presumably talagang iisa-isahin nyo. Bubusisiin nyo po yung lalabas na national budget coming from the from the Senate and the House of Representatives, so yung produkto ng BICAM. Pero sa akin, are you satisfied, diba? This is the first supposedly open BICAM in history. Tapos, are you happy with what was agreed upon during the BICAM? Well, maganda naman na naging open at saka transparent yung BICAM. At kitang-kita natin gaano ka bulok yung proseso ng paggawa ng budget. Di ba? Mas mabuti na nakikita natin. Marami pang kailangan gawin. Halimbawa, maraming caucuses eh. Tapos maraming break. Usually doon nangyayari yung mga, di ba? Yung mga negosasyon, hindi natin nakikita eh. Yeah. Next time, kung gagawin talagang open tsaka transparent, ipakita nila ano nangyari doon sa mga caucuses. Ano nangyari doon sa mga break. Kung meron silang mga meetings, wag naman nilang gawin sikreto para makita natin. Ikalawa, So bukas lahat. Pinapanood na kayo ng buong bansa eh. Tapos napakarami pa rin unprogrammed funds. Napakarami pa rin pork. Yeah. No? In-adjust nyo lang, ginawa nyo lang soft pork. No? Imagine mo, mahigit doble yung MyFIP, yung mga guarantee letters, mahigit doble yung AIX, mahigit doble yung TUPAD, mahigit doble yung tawag dito, farm to market roads, mahigit doble yung support fund para sa local government, etc. etc. So, tapos yung unprogrammed funds, 240 billion plus pa rin. Yeah. So, medyo magayos-ayos naman kayo. Nasa gitna tayo ng isang massive corruption scandal na nakaugat dyan sa mga unprogrammed funds na yan. Tapos uulit-ulitin nyo pa rin kahit susubukin yung palambutin by making it soft pork, no? Pero ang nakausap ko si Senator Ping Lacson noong isang araw, sabi niya ay medyo pa naman mula doon sa original na lumabas ng BICAM, meron naman daw mga pagbabago. Pero mahalaga siguro makita natin yung final version na aaprubahan sa 29. No? Okay. Pero Senator, no, alam ko ikaw yung una nag-mention ito, no, when you talk about the realities of the current political context for the president. Of course, ang konteksto nito, sinabi niya, mahiya naman kayo. So supposedly, mag-aayos yung mga legislators pagdating doon sa budget, tatanggalin yung mga instances or occasions of sin diyan sa ating national budget. Pero in reality, kailangan niya ng suporta. Sang pweba kasi dyan sa Switzerland tumutuloy. Interlaken. Hindi pa ako tapos eh. Hindi pa tapos. Binabanatan. Kino-quote na nga kita, Senator eh. Hindi, ang point ko nga, ano ba talaga realistically na pwede niyang makuha from these legislators in terms of balancing? Kunwari, hindi naman niya totally ma-antagonize yung mga legislators, kumbaga mapapasaya pa rin niya. Pero at the same time, he can deliver on a so-called reform budget. Well, una, kung talagang hindi matatanggal yan, wag mo naman mahigit doblehin. Diba? Wag naman payagan na mahigit doble. Diba? Halimbawa, yung sa MyFIP, yung mga AIX, yung mga TUPAD, etc. Bakit naman din mahigit doble? Diba? Pwedeng maintindihan natin, kailangan may ibigay ka rin. Baka mamaya i-impeach ka ng mga yan. Diba? Correct. So, kailangan ibigay ka rin para may konti kang control para sa mga priority bills mo. Pero wag naman mahigit doble. Diba? Ikalawa, ito nga yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, meron silang na-arrive na agreement. Halimbawa, dito sa MyFIP, ay hindi ibibigay
hindi mga politiko ang magbibigay ng mga guarantee letters. No? Hindi ko alam kung ano Diretso yung final version. Hindi ko alam kung ano yung final version na na-arrive nila. No? Hindi ko pa nabasa yung pinadala ni Senator Ping Lacson. Pero si Senator Ping Lacson, na una ay boboto dapat ng no diyan sa budget. Ang sabi niya, boboto na siya ng yes dahil pinakinggan naman daw yung kanyang criticism. At yung So, kanyang happy na siya? medyo. Sabi kasi niya, boboto na siya ng yes eh. Na nung una, ay sabi niya no. Pero we have yet to see, ano ba yon? Ano ba yung nangyari? Siguro bukas, padala ko sa'yo. Tama-tama, Paskong Pasko. Pwede na may padala na ngayon. Kung hindi mo naman binabasa, Senator, padala mo na lang sa akin. Ako babasahin ko. Sige, pwede bang basahin mo tapos paliwanag mo sa Oo, akin? i-summarize ko na lang. Para, Okay, mas madali. kay Smiling Assassin. Tapos paggawa mo sa kanya, ipasa sa'yo. Tapos hapag na sa'yo na, ipasa mo sa akin. Okay. Yung ano na, yung sobrang understandable. Mahirapan ako, lalo na kung may mga numero. Ang hirap mag-add-add. Sabihin natin, Assassin, pwede mapagawa ng version nito, Idiot's Guide to Understanding this Document. Pwede ba yun? Uy, kanina, nilagay ni Randy David sa cellphone ko yung app ng ChatGPT. Dahil sa buong mundo yata, ako pa lang yung hindi nakakasubok ng ChatGPT. Dinan mo. Si Randy David, nilagay niya sa aking cellphone. Kailangan pala, pag papasok yung ChatGPT, kailangan ibigay mo yung email mo at saka yung password sa email mo. Hindi ko alam yung password sa email ko. So gumawa kami ng bagong password. Okay. Di ba pag binubuksan mo yung email mo sa cellphone, di mo naman kailangan ipasok yung password mo. May tendency makalimutan. Nga pala, speaking of support for the budget, no? Hindi pa natin nakikita talaga yung pinakahuling hilatsa nitong BICAM version, no? Ilalabas sa both houses of Congress. Pero based on what we know so far, kung ikaw yung senador, Sen Edu, would you sign it? Kung ikaw, senator. Ang problema ko lang, kung magsasign ako lang, no, tapos ang kasama ko si Marcoleta, si Robin Hood Padilla, at saka si Bongo. Aimee. Diba? Si Aimee. Baka magdalawang isip ako. Kahit marami akong criticism sa budget. Diba? Usually, it's the company rin eh. No? So, hindi ko sigurado yung sagot ko sa tanong mo. Dahil mukhang ang mga yung mga Duterte. Diba? Pag no. Baka, pwede bang abstain? Pwede bang abstain na lang? Hindi, pero pwede ka naman gumawa, diba, ng mga annotation, yung mga with reservations, with reservations, qualifiers. Pwede, yung gano'n. O kaya abstain, di ba? Kaysa naman kasama ko si Marcoleta. Kasi may mga nakita ko, may mga nag-urge dito kay Senator Risa not to sign the budget. Oo. And sa akin, hindi pa naman natin nakikita yung huling hilatsa ng budget. So, would it be prudent to make that call? Kung nga yung podcast ni Kristan, no? Kung pinag-aralan niya maigi, yung sinulat ni JC Punong Bayan. Ganun ba? Sino kaya nagbulong sa kanya para magkaroon ng ganung panawagan? Baka si Shelo, no? Si Shelo ang nakakabisado diyan eh, no? Ganun ba? Ako, hinihintay ko lang yung summary ni Shelo na ipapadala kay Chris, na ipapadala sa akin. Dalawang pasahan 'yon, di ba? Kaya for now, wala akong masyadong judgment eh. Ganun ba? Walang judgment? Pagkatapos banatang kanina, walang judgment. Napaka-plastic ng kausap ko. Ang daming sinabi, ano? Yung problema rito, nag-uulihan eh. Hindi man lang pinapalampas. Alam mo, Sen, I don't know kung nahalata mo, no? Miski magpapasko, sinet-up kita eh. Pinabanatan ko muna sa yung budget. Alam kong babanatan mo. Tapos tinanong kita, kung ikaw yung senador, pipirmahan mo ba? Tapos biglang, wala ba akong desisyon? Huling-huli eh. Kinwalify ko naman, di ba? Sino ba yung makakasama kong boboto ng yes at sino makakasama kong boboto ng no? Hindi, kasi example, isa sa mga bumabanat dyan si, yung congressman nyo sa Akbayan, si Chel Jokno, di ba?
Isa sa Oo. mga pinupunta rin niya yan, program funds. And very, very valid yun, di ba? So that in Mm. itself can be a cause not to sign the budget. Yes, oo. Mm. Mukhang may gano'n naman desisyon. Ako naman, ako isang karaniwang miyembro, susunod ako sa desisyon ng partido, no? Tsaka sa House naman, hindi naman nila makakasama si Marcoleta. At saka Ganun. si Robin Hood, di ba? Medyo Di ba? kinakabahan ba yung pagkatapos ng ng maipasa yung budget, Hindi may lalabas makaliwalas na art card? ano sila. O, kinakabahan ba kayo kunwari sa Senado? Yung mga nag-no sa budget, biglang bida-bida, no? Makakasama sila Robin Hood. Nakakatakot. May Di mga ba? Di ba? pictures pa. Di ba? Tapos Mm. hahawakan niya yung budget, di ba? Tapos sabi niya, kagaling mo din. Pag ginano nila, iba dating di ba? Parang Oo. tokhang. Gagawin. Oo. Sasabihin nila, Pero nga, sa akin naman, realistically, of course, you cannot expect tawag dito yung 100% reform dito sa budget na to just because the president told the congressman na mahiya naman kayo. Pero napakatindi ng public pressure dito eh. Lalo binuksan yung budget and credit should go to the smiling assassin, di ba? For pushing this consistently. yes. Pero sa akin, yung public pressure dapat enough din para mag-behave yung mga legislators eh. At yung public pressure na yun, pwedeng gamitin ng Pangulo bilang dahilan na, teka, ako gusto ko balance, masaya kayo, pero meron tayong reforma. Pero meron matinding pressure yung public eh. So kailangan talaga ayusin natin yung budget. Pwedeng ganun eh. Tama. At halimbawa, si Cardinal Lambo, naglabas na ng kanyang mga public statements laban dito. No? Lalong-lalo na galit siya doon sa MyFIP eh. Di ba? Yung guarantee letter, yun ang kinukuha niya. Sabi niya, ba't di nilang ilagay lahat yan sa universal healthcare? Bakit nandiyan pa yan? Di ba? Ang sabi naman ni Senator Ping Lacson ay mukhang tinanggal na nila yung element doon na mga politiko magpapasya. No? Kaya inulit ko, papadala ko sa iyo, papadala mo kay Shelo, tapos ibabalik sa iyo ni Shelo, babalik mo sa akin, di ba? Okay na ba yung ganon na division playboy? Okay na yan. Para kunwari meron tayong role, miski wala naman. Basta walang numero. Gusto ko kasi yung na-add na o kaya na-subtract na, di ba? Mahirap yung may summary na. Magsusubtract, di ba? Okay. Sige, yun yung budget, no? So, napaka-crucial yan kasi nga, nakita ko, may nabasa ako, sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, most likely, first week ba ng January, malalagdaan yan. Ay, hindi. Dapat malagdaan yan bago matapos yung taon. Kundi, re-enacted. Yun nga, kasi magkaka-re-enacted at least for a few days, no? Pero parang may nakita ko kanina. Pero let's see, no? Ang problema nila, Christian, ay maraming mga senador at congressman na sa labas ng bansa. So, makakabalik ba sila sa 29 para bumoto? Ang sabi nung iba, hindi, continuing quorum daw. Na hindi naman daw sinara yung session. So, continuing quorum. Unless may mag-raise ng quorum issue. May mag-question. Oo. Hindi na quorum. Siyempre, maraming mag-combat rin dyan. May mag-raise na ganyan. So, so yun ang problema. Dahil, katulad mo, malamang pag naglibot-libot ka dyan, makikita mo, baka may makasalubong ka mga congressman at senador, no? Mag-workshop kayo tungkol sa budget, nandiyan ka na rin lang, Swiss Alps, no? Sigurado ko, marami ng mga kapwa Nepo babies, no? Na makakasama mo, pag-usapan nyo na. No? Meron nga akong tinatanaw na Swiss chalet. Iniisip ko, baka bahay ito ni Zaldi ko eh. Ayaw mo yung lady... Tinawasan. Ha? You know? Aba? Yan ba yung Lady Chatterlet? Oy, bakit gusto mo yung nobela na yon, Senator? Yung Lady Chatterlet. Lover. Uy, maganda yun Pero alam mo, minsan pinagbawal yon. Talaga? Bakit naman? Baka pornographic? Hindi naman. Hindi, pero maganda yan. Ayun. So, okay. So, yan ang budget, no? Pero, eto. By the way, napay mo na ba sana ito yung fishball party natin? Lumabas na yung part 1, ha? Oo, yung part 1. Kailan ba yung part 2? Secret. Bukas bago mag New Year. Bukas na.
Okay. Oh. Eto, nakita mo ba, Senator, yung ano, yung Christmas greeting ni Vice President Sara Duterte? Oo. Yung binati niya si Kwan. Si ba yun? Yung bagman daw niya. Si Madriaga. Si Maria. Oo nga pala, no, meron siyang finally naglabas na siya ng denial dito sa mga akusasyon ni Ramil Thank you, Madriaga. Ang sa akin lang, Tagal no, din. parang napaka out of character, no? Ang tagal ng paghintay. Tagal, oh. Tapos lahat dininay niya. No? Ang problema, maraming picture. Pwede mo namang Oo. i-deny yung karamihan sa sinabi niya, pero mahirap mo naman totally i-deny na hindi mo kilala. No? Na wala kang kahit anong relasyon Oo. dito. Dahil may kaunting resibo eh. Kahit hindi to totoo lahat ng sinasabi niya, mahirap naman yung pag dinelay mo lahat na hindi mo kilala, wala kang relasyon, etc. etc. Baka lalong maging suspicious yung host. No? Ako hindi ako Hindi, lalo suspicious. yung guess, no? Tinitake ko na face Hindi, value yung sinabi. Oo. Ako rin, naniniwala ako eh. Pati nga yung greeting niya pag Pasko eh, no? Ba't pag ganun lagi bumati, pang Muslim yung simula? Hindi, para i-emphasize niya na siya ay taga Mindanao. No? At Ganun ba yun? isa niya ang mga brother Muslim natin. No? Miski Pasko yung pinag-uusapan? Maski Pasko. At Ah, buti nga, hindi Chinese eh. Hindi okay. Mandarin. Hindi Mandarin yung kanyang greeting. Usually kasi, nagsasalita rin siya ng Mandarin. Medyo hindi lang nga grammatical, pero Sana yung Mandarin niya next time para mas nakakatawa, no? Ito, basahin natin yung bahagi ng kanyang statement. Official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Parang ano to, no? Certain Christian Esguerra o certain Ronald Llamas, no? Yung tayo pinapagpag lang, no? a certain political analyst, mga ganon. Correct, oo. Pero dito, pag inanalyze natin yung kanyang pahayag, 4 paragraphs short lang ito. Parang ano siya, no? Yung parang malambot, yung parang bang ayaw niya masyadong pitikin si Madriaga. For someone like her na ang init lagi ng ulo supposedly. 'Di ba kung talagang hindi totoo 'yan? Sasabog ka eh. Sinabi mo, papapatayin mo yung presidente. Ito, kung talagang malito akusasyon na to, kulang na lang, murahin mo yan, di ba? Yun nga yung dalawang intriguing dyan eh. Una, hindi yan yung usual Sara Duterte. Baka ChatGPT yan. Baka ChatGPT. Baka sinabihan siya, wag ka masyadong wag ka masyadong assholic sa ganyan. I-ChatGPT na lang natin. Oo. Ikalawa ay masyadong kahit very soft yung kanyang pagkakasagot, dininay niya kahit anong relasyon dito kay Madriaga. Ang dami pictures eh. No? Hindi naman lahat ng pictures na yun ay fake. No? May mga organisasyon na kasama siya o leader siya. Mahirap naman i-deny yun. Kaya pag dinenay mo lahat, lalong nagiging suspicious. Tsaka ito, yung part na ito, yung sabi niya, I have never spoken to him about anything at any time. So never sila nag-usap. Paano kung may lumabas ng mga messages sa cellphone, di ba? Sabi ng abogado Madriaga, yung 3 cellphones, nandun daw lahat ng ebidensya. Baka Joel Villanueva siya. Wala akong kilala ng mga DPWH, wala akong kilala ng mga contractor. Kinabukasan, ayun. Oo. Ito pa, sabi niya. Buti na nakakulong si Madriaga. Hindi niya hawak yung cellphone niya. Ito yung dulo, sabi niya. He's now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Kayo talaga kasi sinisira niyo yung chances niya eh. Lalo na ngayon, nagsabi na si John Vic na siya ay open. Diba? So, didikit na yan doon. Dahil may kandidato ang gobyerno, sira siya. Diba? Si John Vic na ba? Hindi, nagsabi si John Vic na siya. Very open siya sa 2028. Oo nga, pero hindi mo natin first time natin madinig na siya mismo nagsabi na open. Pero medyo matagal na umuugo yung idea na yan, di ba? Labas na last Saturday sa 4 alas. Mukhang na-boost yung kanyang confidence. Ganun ba? Pero may isang host doon, salbahe. Sabi niya, ang wish ko sa Pasko, isang tunay na anti-political dynasty. Napatago si John Vic eh. Aray! Naku po.
Sabi niya, daw, mass extinction. Oo, medyo medyo nawala siya sa screen eh. Pero ano meron siyang pasabog kay Harry Roque doon, grabe. Oo, di ba? Masyado namang kuan. Masyado namang dinaw ng gusto. Sabagay, hindi naman necessary dinaw. Hindi ako naniniwala eh kasi ang tingin ko kay ex-human rights lawyer Harry Roque talagang ano eh. TNL? He's the guy, he's the man. Ganun ang tingin sa kanya eh. TNL, di ba? Alpha male. No, alpha. Mm. Alpha lang. Hindi po. Oh, kaya nagulat ako sa pasabog ni ni Secretary John Vic eh. Akala ko ChatGPT o AI yun, totoo pala eh. Nalaska ko kasi siya eh. Sabi ko, di ba paborito kang gupitan yan? Ginugupitan siya. Paano ba na-trigger yun? Paano na-trigger yun? Ba't niya biglang binanggit yun? Hindi, sabi ko kasi na paborito siyang gupitan. Gupitan ni Harry. Kaya, ayun, napakwento tuloy siya. Kailangan niyang patunayan na magkaiba sila. Gupitan? Anong gupitan? Sorry, hindi ko na-gets. Oo, ginugupitan siya ni Harry madalas dati. Oo. Si Harry Roque marunong magupit? Oo, ginugupitan siya. Talagang type na type siyang gupitan. No? Hindi ko sinasabing type siya. Sinasabi ko type ng gupitan. So, kailangan medyo medyo humina yung signal. Ulitin ko lang, baka maridinig ko. So, type na type ni Harry Roque, si John Vic Remulla. Naggupitan. Okay, naggupitan. Okay. Sige. Naggupitan. Hindi siya type na type. Type na type siyang gupitan. Magkaiba yun eh. Gets mo? Hindi ko masyadong gets eh. Nadinig ko lang kasi, type na type. Type na type siyang gupitan kesa dun sa type siya. Type siyang gupitan. Yun nga. Pero hindi ko na-realize marunong pala magkulot. Ay, sorry, maggupit si Harry Roque. Hindi, para sa mga type niyang gupitan. Ikaw ba, Sen? Magpapagupit ka ba kay Harry Roque? Hindi. Hindi ka naman type nun eh, gupitan. Sigurado. Subukan niya akong gupitan, bulpihin ko siya. Pero ito, seryoso. Alam ba, Sen Edu? Isa nagugupit sa amin ni Sec John Vic. Talaga? Isa, Bruno? Sa Bruno? Okay. Hindi, ang pangalan niya Abel Pineda. Ano yan? Siguro 15 years na nagugupit sa akin yan. Apparently, sa kanya mas matagal pa. Talaga mga Nepo baby May talaga ganun kami, Nepo eh. Ako Bruno lang eh. Sa SM North. Talagang inggit ako sa inyo. Bakit? Wala naman masyadong gugupitin sa akin. Kaya hindi ko kinakita ng Nepo. Diba nag-episode tayo dati, ginugupitan ka? Sen? Nag-episode tayo dati, ginugupitan ka sa Malabon. 1 oras na, kinabahan na yung mga nanonood eh. Uy! Parang hirap na hirap yung barbero. No? Parang wala ka nakikita buhok na nagugupit eh. Ito nga pala, speaking of Christmas, no, merong makabagbag damdamin na balita dyan po sa The Hague, no, sa ICC. Hindi raw pinayagan ng Christmas visit, holiday visit dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako naman talagang nadudurog ang puso ko para sa kanya. Pero tigilan na po natin yung pagdadrama dahil mas nakakadurog po ng puso yung po mga nawalan ng kaanak dito po sa kanyang madugong drug war. Dito dahil po sa berdugong Duterte administration. Doon po tayo maawa. At least si Rodrigo Duterte, buhay na buhay, binibigyan po ng due process para po harapin yung bintang sa kanya. Nasa tamang wisyo. Samantala yung mga biktima ng kanyang drug war, biglang pinagpapatay dahil lang sinabi, hindi, addict yan eh. Hindi, dahil trip ko yan eh. Hindi, dahil ano yan. Dapat patayin yan, di ba? So, hindi po binigyan ng due process. At itong mga to, yung mga kaanak nila, habang buhay na po nilang hindi makakasama yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun lang po. At itong mga pamilya, itong mga libo-libong biktima ng Tokhang na pinatay extrajudicially, ay hanggang ngayon, malungkot yung kanilang mga Pasko dahil mamimiss nila yung kanilang mga kamag-anak na hanggang ngayon ay wala pa rin hustisya. Pero kahit pa paano, dahil ang krimen mo ay crimes against humanity, tingin ko maliit na bagay na wala kang Christmas visit, di ba? Maliit na bagay 'yon. Parang itong mga DPWH,
na nakakulong ngayon sa Senado. Senado, humihingi ng Christmas furlough, no? Mm, Imagine mo, no? Hihingi ng furlough na kakasuhan na sila, di hindi na bumalik yan, correct. no? Oo. Buti nga hindi pinayagan eh. Buti nila, hindi pinayagan. Di ba? Buti na lang ay may final decision na yung Supreme Court tungkol dito kay Kian De Los Santos. A Yes. clear message, a clear Christmas gift, no, na sa bansa na merong kahit papano may kaunti pa rin hustisya. At kahit Pero- papano, sana ay seryosohin pa yung libo-libong kaso. Lalong-lalo na itong kaso sa ICC. Correct. Senator, dagdag ko lang no kasi ginagamit ang propaganda yan ng mga DDS eh. Sinasabi, bakit nyo lilitisin sa ICC yung Pangulo? Gumagana yung justice system dito eh. Hello. Ilan lang po si Kian yung kaso niya. Dito po sa libo-libong pinagpapatay. At sa tingin nyo kung dito lilitisin si Duterte, kung saan napakatindi ng kanyang impluensya, makakamit ng mga biktima yung hustisya. Kaya, yes, kailangan natin ipagdiwang yung decision ng Supreme Court in relation kay Kian, no? At sana maging simula ito doon sa napakarami pa na walang hustisya. Kaya kung may nagrereklamo na napakawawa naman ni ex-President Digong sa ICC dahil wala siyang dalaw. Ako, isipin nyo naman yung serial killing na nangyari in their thousands. No? Halos tumatapat doon sa casualty sa Gaza. Diba? Halos tumatapat doon sa casualty sa Gaza. Tapos malulungkot kayo dahil hindi siya pwedeng dalawin sa Pasko. No? Unang-una sa Netherlands, ang Pasko nila December 5. No? hindi 25. No? Iba yung Pasko sa Netherlands. Okay. Sige, Senator. Medyo violet na ako eh. Magandang gabi. Magandang gabi. Papadala ko sa iyo Yung ipapadala ko sa iyo, tapos papadala mo kay Shelo, tapos Papadala sa akin. tatanungin ni Shelo si Attorney Dan, tapos mag-uusap sila uli ni Shelo, tapos magpa-podcast si Shelo, tapos mag-iimbita siya ng guest, no? Tapos yung guest niya i-discuss yung budget, tapos pwede niya ulit ibalik kay Attorney Dan, no? Tapos pag-uusapan nila ulit. Attorney Dan. Haba ng proseso. Para tumagal ka pa dyan. Baka haba nun gusto mo lang kasi umalis sa lamig. Kaya tagalan ko lang. nanginginig na ako. Sige na, babay na. Okay na. Bye-bye. Merry Christmas, Senator. Merry Christmas. Thank you. Kay Mrs. at saka sa anak mo. Merry Christmas. Yung regalo mo. Pagbalik mo na lang. Sige. Merry Christmas, Senator. Thank you. Okay, thank you. Okay. Grabe si Senedo. Pinapatagal para nandito ako sa lamig, no? Pero anyway, maraming salamat po sa inyo. And, taga lang po tanggalin lang po natin itong title. Okay, sige, yan na po muna, no? Napakalamig po rito. Pero tomorrow, December 25, so maglalabas po tayo ng special video dito po sa Facts First. Ayan. Maraming salamat po. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po.